Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na ulat ang kumakalat ngayon sa social media at ilang hindi opisyal na balita. Kinakwestiyon ang kasalukuyang kalagayan ni President Kuting ng Norte Jr. May mga spekulasyon na siya raw ay nasa bingit na ng kamatayan habang ang First Lady Lizata Nasmags ay umano'y nagtungo sa ibang bansa at patuloy na nagtatago. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersyal na balitang ito? Ayon sa mga ulat na lumutang online, matagal na raw hindi nakikita sa publiko ang Pangulo at ilang nakaambang aktibidad ng palasyo ay bigla ang kinansela. May mga nagsasabing dumanas umano siya ng seryosong karamdaman at kasalukuyang ginagamot sa isang pribadong pasilidad. Gayunpaman, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang ukol sa tunay na kondisyon ng Pangulo. Samantala, lalo pang lumalakas ang hinala ng publiko matapos kumalat ang impormasyon na wala raw sa bansa si First Lady Lizata Nasmags. May ilang ulat na nagsasabing nagpunta siya sa Amerika para umiwas sa ingay, habang may teoryang baka may mas malalim itong dahilan. Ngunit gaya ng isa Pangulo, wala ring pahayag mula sa kampo ng unang ginang para linawin ang kanyang lokasyon o sitwasyon. Sa ngayon, nananatiling haka-haka lamang ang lahat hangad ng mamamayan ang malinaw na impormasyon mula sa mga opisyal ng gobyerno upang maibsan ang pangamba at pagkalito. At yan nga ang mga balita ang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Presyo yata is mga $13 million. Ito, buti na para sigurado. I cannot commit everything to memory. Okay. 42 na F-16, Block 15, F-16A and B variants, Alpha Bravo variants, ang in-order ng Egypt in June of 1980 is 34 single-seater, 34. At saka 8 na 2-seater for the Egyptian Air Force under the U.S. Foreign Military Sales Program. Okay. Yung F-16A and B were the first version, syempre A and B of the alphabet. A and B were the first versions costing $13 million a piece, isa, 13 million, 1980 Sipin niyo yung halaga ng 13 million ngayon at today's prices. Based on records, when the deal was signed, Lockheed, the manufacturer, informed Egypt that no agents commission built into the contract would be paid. But contrary to this pledge, Lockheed did pay out $600,000. Wow! $600,000 per plane as agent's fee to, kilala pa kung sino, Dr. Laila Takla. Okay na kahit anong apelido mo sana, pero yung Takla, Dr. Laila Takla, Takla, a member of the Egyptian parliament who was Lockheed's consultant since 1980 and chairperson of the Foreign Affairs Committee of the Egyptian parliament in the 1970s. The F-16 variant C and D today cost between $25 million to $30 million. $25 to $30 million. And can reach $60 million to $70 million depending on improvements to the aircraft. The U.S. approved the sale of the 16 F-16C Block 70/72 and 4 F-16D. So, ang kukunin natin, 16 na C, no? And 14 lang na D, no? Variant, under the Foreign Military Sales Program for a total of $5.58 billion. US dollars, 5.58 billion. Wow!
This comes to about 28 million per plane, per jet. 58 million. Ha? 28 million per plane. Uy, nasa ka. $28 million per fighter jet. No? Kung i-average mo. $5.8 billion. Translate that to peso, easily sa 60, 6 times 5, 30 plus, 300. No? And then 30 plus. Oh, 5.8. 30 plus billion. Grabe, no? 5 times 60. 0. Uy, 300 something billion pesos. Kaya pala utang tayo ng 300 plus billion. Nasundan niyo yon yung mga post noon na uutang tayo ng 300 plus billion to purchase the plane, di ba? To purchase the F-16 na 20. Okay, ah. May masama ba ron? Maraming masama. Maraming masama po talaga sa Pilipinas talaga. Based on Lockheed's agent fee, it paid out to a member of the Egyptian parliament $600,000, sabi ko kanina, per plane. That cost 13 million at that time. Ngayon, $28 million na, no? Doble na, make it. An agent's fee today of the C&D variants na siyang ino-order ng Pilipinas ay $1 million per plane. $1 million ang komisyon per plane. Yun yung alam ng buong mundo. Lahat ng gobyerno, alam yan. So, 20 planes ordered by the Philippine government would translate to $20 million of commission. If may commission. Kaya nga, fake news. If may commission. Pero confirm ng ating mga sources na ganun talagang kalakaran. 1 million per plane ngayon. Per fighter jet. $1 million per plane. We are ordering 20. Therefore, question mark. May $20 million na komisyon na pwedeng itapon ng Lockheed. True or not, merong $20 million ngayon. Doon sa 20 na order natin, 1 million per plane, yun yung standard ng corporate. No? Ganun yun. Insurance, mayroon kang komisyon. Networking, may komisyon. Mga medical meron kang komisyon. Mga nagbebenta ng mga gamot. Lahat may komisyon. Real estate may komisyon. 5%. Ito, $1 million ang komisyon. Pagka naituwid mo, mula doon sa gobyerno na bumibili at yung Lockheed na corporate. Kalakaran yon. Kasama yon sa kanilang costing. $1 million ngayon. $600,000 noon. Ang tanong, dyan, sino ang tatanggap ng $20 million? Mga ina nyo. Mga PI kayo, hayop kayo. Uutang ang bansa natin. Uutang ang bansa natin. Sa bibili tayo ng eroplano na questionable kung bakit yun. Bakit yun? Hindi, sabi ko nga nung isang araw dinedepensahan ko pa yung armed forces sa mga kausap ko Galit na galit yung mga junior Sabi ko, hindi nyo masisi yung mga senior ninyo, mga general ninyo. At doon sa mga Defense Department, hindi nyo masisi. Kasi constrained sila. Imagine yung depensa ko sa mga ina nyo. Yung constrained sila to make a decision based on what is the money available. Gusto nila yung F-35. Gusto nila yung F-22. Pero they have to settle with an F-16. Question, sabi ng underclass. Sir, what about Gripen? Ay, kaya nga nakaka-gripe. Gripen. Mas okay sana Mas modern O bakit hindi yung Gripen? Oo nga. Mahirap sagutin yung underclass na idealistic. Mahirap sagutin.
Kaya sabi ko, ang constraint kasi dyan is yung ibabayad. Sir, yun nga sir eh. Ano ba presyo ng Gripen at saka yung FF na yan? Battle tested. I found myself saying, battle tested yung F-16 eh. Battle tested. Okay. So, kung ako man, sir kayo, kung kayong nandoon, kukunin ko yung the best of the best na. Bumibili tayo eh. Uutang tayo para lang bumili. Doon na ako sa best of the best. Hindi bale kung umutang, basta properly. Kung tutusin, may argument pa eh. Uutang ka ng 300 billion ng tokwa yan. Unahin nyo na lang yung ano natin, yung PhilHealth natin. Unahin nyo. Yung priorities ba? Ay, nako, sakit sa ulo, sakit sa banks. Pero kung kunyari, 1 trillion ang budget ng armed forces, so 300 billion plus minus, no? Thereabouts, 120 yung makukuha natin kung panay fighter. Ngayon, kung mataas pa ng konti yung gulping bili, economies of scale na tinatawag, kayo, alam nyo lahat yan. Lahat ng Pilipino alam yan. Bumili ka ng 1 kilo ng lansones, sasabihin sa'yo, 250. Ay, wala bang tawad? Ilan sir ang bibilin nyo? 1 kilo lang, sasabihin ko. Babanatan ako, sige sir, 200. Paano kung 3 kilo ang bibilin ko? Ganun ako bumili. Ganun din sayote. Magkano sayote? 50 pesos, sir. Uy, buti kahapon, 80. Wala naman tawad. Sir, ilan ang bibilin mo? 3 kilo. Ang dami naman, sir. Ang daming tinola niyan. Hindi, para sa aso. Para sa aso ko. Ay, ganun, sir. May aso din ako. Ay, kwentuhan kami. Uy, anong aso mo? Ilan? Nakakatuwa, di ba? Nakakatanggal sa stress, no? Oo nga eh, oo. Sige. Sige, sir. 40 na lang. 40 na lang. Okay din, Kaya, bili ko, gulpe. Gawin mo na 5 kilo. 5 kilo. Bigat 5 kilo. Well, so yun yung ko. Ate. So, ba't napunta sa sayote? Rewind. Aeroplano pinag-uusapan natin. Fighter jet. So, kumbaga sa priority, hindi mo masisi yung Defense Department. I come to the rescue of the Defense Department why they decide on the F-16, not the F-22, not the F-35, because they are constrained. Kasalanan ng Kongreso natin. Kasalanan ng administration natin for not appreciating. Sa totoo lang, anong tawag dito? Ang bunto ng sisi nasa presidente. Kaya Madam Inday, pag ikaw ang umupo na, you do not go for seconds. You do not go for luma na design. You go for quality. Always quality. Huwag kang ukay-ukay. Huwag sa ukay-ukay. Gagastos na rin lang tayo. It is justifiable na kahit mapamahal tayo, kahit mas malaking pera, o kahit you go for quality. Because yung bago will last for so many years. Kunyari yung 1978, kunyari na design, 78 ba yun? Na design, mamaya mabasa ko yun, ay tumagal ng 2025. Binebenta pa hanggang ngayon. Of course, may mga variants, no? Okay, yung the same body, the same ang pinapalitan, instrumentation, mas yung display panel, mas okay. Yung mga ganun ba? And then yung missile system, yung armaments, iba na ngayon. Smart bombs na ngayon, smart missiles na, no? So, yun yung nagpapamahal, yung mga development. Of course, hindi mo masisi Amerikano kasi sila yung nag-i-invest sa Dapat kasi tayo, nag-i-invest din tayo sa sarili natin. We can make our own place, government-to-government arrangement. Madam President, government-to-government arrangement. Go for quality, we produce our own. We produce our 2026 model o 2030 model kung doon tayo kung masisimulan nyo. At least
it's proudly Philippine-made. Yun yung mahalaga doon. Kaya nga, maiiwasan yung mga kurap-kurap na yan if we are producing our own. Ngayon, balik tayo. $20 million. Kanino pupunta yon? Anyway, transparent yung Lockheed. Sinabi, sasabihin yan, gaya na sinabi nila ng Egypt, ay nausapan, nakadeal sa kontrata, walang komisyon. Pero nag-payout ng komisyon. Malinis. Kaya kunyaring nagbayad ka ng 28 million, ngayon, Pilipinas magbayad ng 28 million, thereabouts, ang average ng isang eroplano, ng isang jet, 28 million, up yung 1 million, issuean sila ng cheque or i-deposito nila sa account ng commissioner. Ang tanong, sino yung commissioner? Mga walang niya kayo, nayupa kayo. Masunog kayo sa impyerno. Uutang ang Pilipinas para bilhin yan because ang iniisip ng Pilipinas baka magkagera. Meron na namang nagsabi, bibili kayo ng 40. Ang eroplano ng China, yung fighter jet ng China, nasa libo. What do you hope to accomplish? May punto. Pero kung hindi tayo magde-develop, all the more tayong ibubuli and then hindi tayo, walang self-respect yung bansa natin. We should have done that way back ng 1986. Nung panahon ni Corazon Aquino. Kasalanan na naman ito ng mga nagmadali. Dapat nag-reboot na noon. Ay, hindi, nagmadali. Ay, pasa kagad sa civilian counterpart. Kalakor, sumpa kagad. Dalawa presidente natin. 86 revolution. Mayroong Marcos Sr. na presidente. Sumumpa naman si Cory Aquino. That day, dalawa ang presidente. Kaya, Madam President, pwede yan, ha? Dalawa kayong presidente. Ayoko kay Bongbong, dito ako sa iyo. Dito kami dyan sa iyo. Dami namin eh. Million Pilipino. FGF nga daw eh. FGF million, sabi ni Commander Bukay eh. Kami, SFGF, 500 lang kami. 500 lang kami. SFGF. Shout out mga SFGF. 500 and counting. Kita niya, bukas yan. Ano na yan eh? 3 milyon na yan. Pagka nag-vlog ako about SFGF, kita niyo yan, milyon na yan eh. Okay na yung 1 million lang SFGF, pwede na yan. SFGF, 1 million lang tayo, okay na yan. Pwede na akong nun, tumayo nun. Tatayo na ako nun. Kahit nga 100,000 lang tayo, tatayo na ako. Wala. Matapos natin itong sitwasyon natin. The longer we take na allow this corruption to happen, the deeper the shit that we are in. Kakainis na eh. Alam ng lahat yan, mga Pilipino. Alam ng lahat yan. Wala na kayong mga pretender na mga, Marcos is a good president. He is the best president. Utot nyo. Paano maging best president yan? Kita nyo yung kay Trump, no? Kay Trump punta sila sa Vatican. Kita nyo na, nandun yung First Lady at saka yung Bongbong Marcos. Yung mga nagkakalat ng fake news. Sabi sa inyo, kuryente. Pinalabas nila, baka parang ganun ang dating. Pinalabas nila para maipit yung mga vlogger, kagatin ng mga vlogger, yung fake news para pag-trial sa Congress. Ang kakalagay ng fake news. At saka para malaman nila kung sino yung mga delikado na mga kalaban. Ay, naku, style, magaling tong kabila, magaling sila. Pero mas magaling tayo. Mas magaling tayo. Ayoko magpagamit, mga walang yan. So sa tingin nyo, comment nyo, sino ang makakatanggap ng komisyon? $20 million. Walang yaka, pinasurvivor, fake yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo. So, i-search niya sa Google yung, anong tawag doon? Corruption Index. 2024. Wala pang 25 eh. Search niya yung corruption. Tingin ko bababa tayo dahil sa sobrang corruption sa Pilipinas ngayon. So, in that corruption index, we are
115 ang ranko natin. 115. Na? Wow, layo, no? 115. Ang gusto ko rin pag-usapan ng konti yun. Yung corruption index, 115, tayo, Pilipinas, ang score natin. Ayaw na yun. Nawala na. Dapat tinunang ko. Ang score ng Egypt nasa 135, if I remember right. 135. So, kung posible, nasa ilalim tayong pare-parehas, kung nangyayari sa Egypt na magdi-deal kayo, may kontrata kayo na that time, no? Ngayon, 135 ang Egypt ang score. Mas mababa kasi kesa sa atin. Kasi kita niyo yung sa Gaza tunnel, no? From Egypt, papunta sa Gaza, panay smuggling. Talagang grabe corruption din, di ba? So, ibig sabihin ko, hindi tayo nagkakalayo. 115 ang corruption index ng Pilipinas, 114, 115. Tapos ang Egypt is 135. 130, 135. Search nyo na lang. Pero ang punto ron, nasa ilalim tayo, posible na yung commissioner na yan, may punto. Na $20 million papatak ang order ng Pilipinas, ang komisyon ng Lockheed Martin. Standard yung $1 million. So, ang question nga, sino ang tatanggap dyan kung meron man? Habulin natin. Mga hinayupak na yan. Sinong general ang tatanggap niyan? Sino sa defense ang tatanggap niyan? Sino sa Malacanang at sino sa mga mambabatas ang tatanggap niyan? Kasi may utang tayo, i-approve yung utang eh. Sino dyan? Magpa-party-party ba kayo? Tigwa $1 million kayo? Kasi 20 yan eh. Oh, meron ba dyan sugapa? Mga hinayupa kayo? Meron dyan 10 million, lion share, $10 million. Magbibilang na sila, wow, daming pera. Ang pangit kasi, naghihirap ang bansa natin, naghihirap ang mga Pilipino. Diin na lang nag-enjoy a good 2% of super rich. Super rich, 2% of the population. Therefore, ang super rich natin sa 100 million, 2% is just 2 million, ano? Mayaman, sobrang yaman. Million. And then yung mga rich lang, masabi mo na mga B, is mga 20%. Hindi nga, 10% lang eh. So, 10 million lang. Yung middle. And then all the rest, hirap. Mga PI kayo, mga politiko kayo. Eh, Madam Inday, panawagan, baguhin mo. Suporta kami. Baguhin natin in our lifetime. Maraming mga retired. Bago kami maging retarded, bago kaming tamaan ng mga demensya, yung mga ganyang Alzheimer's na yan. Uy, sino ka? Sino ba ako? Ikaw ba yung my love ko? Ay, akala ko iba yung my love. Bago kami tamaan, baguhin na natin ang Pilipinas in our lifetime. Mag-vlog ulit ako mamaya. Simulan ko na yan, no? Nakaka-low moral yung ganito. Nakaka-low moral. Uutang kayo, tapos nun, may mangungumisyon. Ibabaon nyo sa utang ang taong bayan sa procurement ng luma na design na aeroplano na meron naman bago, magko-compromise tayo, iuutang pa natin yung pambayad. Na ang daming priority sa gastos ng pera, sana kung pinriority natin yan, tinama na natin. F-22, F-35. Ngayon, kung titignan nyo, bibili tayo, ang mabibili nyo sa presyong 300 plus billion na utang natin, na may mga komisyon pang 20 million dollars. Kano yun? 20 million times 1.2 billion, mga ganon.
Hanip, ano? 20 times 60. Uy, 12. 20 times 60. Oo. Kakainis. So, nakakainis talaga. Oh. Nasaan na tayo? Mabagal ang internet namin. Meron pa ba ako? Meron pa. Okay, so, tignan ko kung tama yung tanda ko. 115. 14. 114. Yun, 114. Philippines! 33 ang score. 33 ang score. Philippines, bumaba pa. Mas bababa pa to. Ang mga kasama natin ay 114. Belarus, Bosnia, Laos, Mongolia, Panama, Philippines, Sierra Leone, Angola, ay 121 na. So napin natin ang Egypt. Ang Egypt ay 130. Yan no? Ang mga kasabayan niya, Peru 127, El Salvador 130, Mauritania 130, Bolivia 133. So hindi tayo nagkakalayo. Ang score ng Egypt ay 30. Lamang lang tayo ng 3 sa 33. Ngayon, tanong. Kung nagkakaroon ng ganon sa Egypt na may tumatanggap, considering yung sitwasyon ngayon, na grabing korupsyon, ultimo loto pinapatulan, ultimo LTO, ultimo yung mga bagay sa airport, bubuksan ng mga timawa. Ultimate dollar mo kukunin sa bag mo, personal na belongings mo. Kukunin yung dollar, sabihin di ba sinubo. Tandaan niyo yung kwento na yun. Panahon na ni BBM yun. Kung karamihan sa gobyerno ay mga timawa at gumagawa ng pera, kanya-kanyang gawa ng pera, merong butike, merong bayawak, merong buwaya, at merong T-Rex. Laki nun, yung ganun yung kamay. May T-Rex. Ngayon lang nangyari yung grabing korupsyon, trilyon. Yung budget ng 2025, April na, wala pang result. Ano nangyari? Supreme Court. Ano nangyari? Delay, 81% na yung nakuha. Yung naka-allocate na. So, inallocate na, kukunin na yung pera, nandun na yung corruption din. So, delay pa kayo, delay pa. And that bears on the ng thinking ng taong bayan na pati Supreme Court corrupted eh. At nagtalo kami kahapon, isang araw. The Supreme Court is the only institution standing, protecting the rights of the people. Talaga, April na 2025 budget. Diba, by law, dapat ang operative board doon ay yung 2024 budget ang kung may question niya. Nako. Sa totoo lang, bottom line, napaka-corrupt ng Pilipinas. Di mo na malaman. Kaya, Madam President, may I recommend, change everyone. Let's start with a new slate. Palitan lahat. Di mo malaman kung sino pagkakatiwalaan eh. Palitan na lang natin lahat. Di ba? Palitan na lang natin. Sorry, doon sa matitino. Pero, it is a choice kasi eh. Or, papayagan kayo na nakaupo pa rin under question, and then what? Basta may death penalty, pasensyahan tayo. Ganon? Pwede. Huwag natin galawin yung Supreme Court sa reboot natin. Hindi pwede. Galawin din natin dapat eh. Kasi yung Supreme Court may mga may mga dapat baguhin din tayo. If we're going to reboot the government, Madam President, if you want to reboot the government, we have to do a total reboot. Kasi pagka nandyan pa rin yung virus, hindi mo, bubuksan mo yung computer, titignan mo, isa-isa, lahat ng, anong tawag yan, capacitor, lahat ng ek-ek, parte ng computer.
mag-iiwan ka isang parte na hindi mo titingnan. Palpak din. Sasabog din yan. Ano rin yan, magiging dysfunctional din. Supreme Court pa. Di ba? Kaya nga, sa akin pananaw, kahit di kayo mag-agree, Madam President, sa akin pananaw, lahat, pati Human Rights Commission, pati yung Supreme Court, COA, tignan natin isa-isa tignan natin kung ano yung mali. And there is a rich source of information from deep inside the organization. Yung mga staff, the lowest mammals in the organization, in the agency, we call them, we talk to them, and they will inform us all the bad habits of the higher position. GSIS, anong mali dyan sa GSIS? Dyan sa SSS, anong mali dyan? Ituwid natin lahat. If we're going to reboot, we reboot everything. Congress, anong mali dyan? Ako, ang daming mali sa Congress. Ang daming ng congressman, yun yung mali. Ang daming party list, mali. Dami nating, kung bakas parang kumuha ng 300 na House Help. 300. Diba? House of Representatives. Parang kumuha ka ng 300 na katulong. Naknang putya, ka, mayaman? Bilyonaryo nga, walang 300 na katulong. Tayo, parang third world country tayo. Kukuha ka, 300 congressman, may maintain mo, bawat isa, 70 million every year, MOE. Nantokwa yan, may budget, gaganda ng mga sasakyan nila, gaganda ng mga gamit nila, may relo pang mga milyon-milyones. Dati naman, nung kumakumpanya yan, walang kagamit-gamit yung mga yan. Biglang yumaman. Kaya nga, mag-reboot lang tayo. Tama ng 18 na congressmen, one per region. Sitter for the Egyptian Air Force under the U.S. Foreign Military Sales Program. Okay. Yung F-16A and B were the first version. Siyempre, A and B of the alphabet eh. A and B were the first versions costing $13 million a piece. Isa, 13 million. 1980 ha. Sipin nyo yung halaga ng 13 million ngayon at today's prices. Based on records, when the deal was signed, Lockheed, the manufacturer, informed Egypt that no agents commission built into the contract would be paid, but contrary to this pledge, Lockheed did pay out $600,000. Wow! $600,000 per plane as agent's fee to, kilala pa kung sino, Dr. Laila Takla. Okay na kahit anong apelido mo sana, pero yung Takla, Dr. Laila Takla. Takla. A member of the Egyptian parliament who was Lockheed's consultant since 1980 and chairperson of the Foreign Affairs Committee of the Egyptian parliament in the 1970s. The F-16 variant C and D today cost between $25 million to $30 million. $25 to $30 million. And can reach 60 million to 70 million depending on improvements to the aircraft. The U.S. approved the sale of the 16 F-16C Block 70/72 and 4 F-16D. So, ang kukunin natin, 16 na C, no? And 14 lang na D. No, variant under the Foreign Military Sales Program for a total of $5.58 billion US dollars. 5.58 billion. Wow. This comes to about 28 million per plane, per jet. 58 million. Ha? 28 million per plane. Oy, nasa ka.
$28 million per fighter jet. No? Kung i-average mo. $5.8 billion. Translate that to peso, easily sa 60, 6 times 5, 30 plus, 300. No? And then 30 plus. Oh, 5.8. 30 plus billion. Grabe, no? 5 times 60. 0. Uy, 300 something billion pesos. Kaya pala utang tayo ng 300 plus billion. Nasundan niyo yon yung mga post noon na uutang tayo ng 300 plus billion to purchase the plane, di ba? To purchase the F-16 na 20. Okay, ah. May masama ba ron? Maraming masama. Maraming masama po Gustavo. Pilipinas talaga. Based on Lockheed's agent fee, it paid out to a member of the Egyptian parliament $600,000, sabi ko kanina, per plane. That cost 13 million at that time. Ngayon, $28 million na, no? Doble na, make it. An agent's fee today of the C and D variants na siyang ino-order ng Pilipinas ay $1 million per plane. $1 million ang komisyon per plane. Yun yung alam ng buong mundo. Lahat ng gobyerno, alam yan. So, 20 planes ordered by the Philippine government would translate to $20 million of commission. If may commission. Kaya nga, fake news. If may commission. Pero confirm ng ating mga sources na ganun talagang kalakaran. 1 million per plane ngayon. Per fighter jet. $1 million per plane. We are ordering 20. Therefore, question mark. May $20 million na komisyon na pwedeng itapon ng Lockheed. True or not, merong $20 million ngayon. Doon sa 20 na order natin, 1 million per plane, yun yung standard ng corporate. No? Ganun yun. Insurance, mayroon kang komisyon. Networking, may komisyon. Mga medical meron kang komisyon. Mga nagbebenta ng mga gamot. Lahat may komisyon. Real estate may komisyon. 5%. Ito, $1 million ang komisyon. Pagka naituwid mo, mula doon sa gobyerno na bumibili at yung Lockheed na corporate. Kalakaran yon. Kasama yon sa kanilang costing. $1 million ngayon. $600,000 noon. Ang tanong, dyan, sino ang tatanggap ng $20 million? Mga ina nyo. Mga PI kayo, hayop kayo. Uutang ang bansa natin. Uutang ang bansa natin. Sa bibili tayo ng eroplano na questionable kung bakit yun. Bakit yun? Hindi, sabi ko nga nung isang araw dinedepensahan ko pa yung armed forces sa mga kausap ko Galit na galit yung mga junior Sabi ko, hindi nyo masisi yung mga senior ninyo. Mga general ninyo, at doon sa mga Defense Department, hindi nyo masisi. Kasi constrained sila. Imagine yung depensa ko sa mga ina nyo. Yung constrained sila to make a decision based on what is the money available. Gusto nila yung F-35. Gusto nila yung F-22. Pero they have to settle with an F-16. Question, sabi ng Underplus. Sir, what about Gripen? Ay, kaya nga nakaka-gripe. Gripen. Mas okay sana Mas modern O bakit hindi yung Gripen? Oo nga. Mahirap sagutin yung underclass na idealistic. Mahirap sagutin. Kaya sabi ko, ang constraint kasi dyan is yung ibabayad. Sir, yun nga sir Ano ba presyo ng Gripen at saka yung FF na yan? Battle-tested. I found myself saying, battle-tested yung F-16
battle-tested. Okay. Ah, so, kung ako man, sir kayo, kung kayong nandoon, kukunin ko yung the best of the best na. Bumibili tayo eh. Uutang tayo para lang bumili. Doon na ako sa best of the best. Hindi bale kung umutang, basta properly. Kung tutusin, may argument pa eh. Uutang ka ng 300 billion ng tokwa yan. Unahin nyo na lang yung ano natin, yung PhilHealth natin. Unahin nyo. Yung priorities ba? Ay, nako, sakit sa ulo, sakit sa banks. Pero kung kunyari, 1 trillion ang budget ng armed forces, so 300 billion plus minus, no? Thereabouts, 120 yung makukuha natin kung panay fighter. Ngayon, kung mataas pa ng konti yung gulping bili, economies of scale na tinatawag, kayo alam nyo lahat yan. Lahat ng Pilipino alam yan. Bumili ka ng 1 kilo ng lansones, sasabihin sa'yo, 250. Ay, wala bang tawad? Ilan sir ang bibilin nyo? 1 kilo lang, sasabihin ko. Babanatan ako, sige sir, 200. Paano kung 3 kilo ang bibilin ko? Ganun ako bumili. Ganun din sayote. Magkano sayote? 50 pesos, sir. Uy, buti kahapon, 80. Wala naman tawad. Sir, ilan ang bibilin mo? 3 kilo. Oh, ang dami naman, sir. Ang daming tinola niyan. Hindi, para sa aso. Para sa aso ko. Ay, ganun sir, may aso din ako. Ay, kwentuhan kami. Uy, anong aso mo? Ilan? Oh, nakakatuwa, di ba? Nakakatanggal sa stress, no? Oo nga eh, oh. Oh, sige. Sige, sir. 40 na lang. 40 na lang. Okay din, ano. Kaya, bili ko, gulpe. Gawin mo na 5 kilo. Oh, 5 kilo. Bigat 5 kilo. Well, so, yun yung ano ko. Ate. So, ba't napunta sa sayote? Rewind. Aeroplano pinag-uusapan natin. Fighter jet. So, kumbaga sa priority, hindi mo masisi yung Defense Department. I come to the rescue of the Defense Department why they decide on the F-16, not the F-22, not the F-35, because they are constrained. Kasalanan ng Kongreso natin. Kasalanan ng administration natin for not appreciating. Sa totoo lang, ang bunto ng sisi nasa presidente. Kaya Madam President, Madam Inday, pag ikaw ang umupo na, you do not go for seconds. You do not go for luma na design. You go for quality. Always quality. Huwag kang ukay-ukay. Huwag sa ukay-ukay. Gagastos na rin lang tayo. It is justifiable na kahit mapamahal tayo, kahit mas malaking pera, o kahit ano, you go for quality. Because yung bago will last for so many years. Kunyari yung 1978, kunyari na design, 78 ba yun? Na design, mamaya mabasa ko yun, ay tumagal ng 2025. Binebenta pa hanggang ngayon. Of course, may mga variants, no? Okay, yung the same body, the same ang pinapalitan, instrumentation, mas yung display panel, mas okay. Yung mga ganun ba? And then yung missile system, yung armaments, iba na ngayon. Smart bombs na ngayon, smart missiles na, no? So, yun yung nagpapamahal, yung mga development. Of course, hindi mo masisi Amerikano kasi sila yung nag-i-invest sa Dapat kasi tayo, nag-i-invest din tayo sa sarili natin. We can make our own planes, government-to-government arrangement. Madam President, government-to-government arrangement. Go for quality. We produce our own. We produce our 2026 model o 2030 model kung doon tayo kung masisimulan nyo. At least, it's proudly Philippine-made. Yun yung mahalaga doon. Kaya nga, maiiwasan yung mga kurap-kurap na yan if we are producing our own. Ngayon, balik tayo. $20 million.
Kanino pupunta yon? Anyway, transparent yung Lockheed. Sinabi, sasabihin yan, gaya na sinabi nila ng Egypt, ay nausapan, nakadeal sa kontrata, walang komisyon. Pero nag-payout ng komisyon. Malinis. Kaya kunyaring nagbayad ka ng 28 million ngayon, Pilipinas magbayad ng 28 million, thereabouts, ang average ng isang eroplano, ng isang jet, 28 million, of yung 1 million, issuean sila ng cheque or i-deposito nila sa account ng commissioner. Ang tanong, sino yung commissioner? Mga walang niya kayo, nayupa kayo. Masunog kayo sa impyerno. Uutang ang Pilipinas para bilhin yan because ang iniisip ng Pilipinas baka magkagera. Meron na namang nagsabi, bibili kayo ng 40. Ang eroplano ng China, yung fighter jet ng China, nasa libo. What do you hope to accomplish? May punto. Pero kung hindi tayo magde-develop, all the more tayong ibubuli and then hindi tayo, walang self-respect yung bansa natin. We should have done that way back ng 1986. Nung panahon ni Corazon Aquino. Kasalanan na naman ito ng mga nagmadali. Dapat nag-reboot na noon. Ay, hindi, nagmadali. Ay, pasa kagad sa civilian counterpart. Kalakor, sumpa kagad. Dalawa presidente natin. 86 revolution. Merong Marcos Sr. na presidente. Sumumpa naman si Cory Aquino. That day, dalawa ang presidente. Kaya, Madam President, pwede yan, ha? Dalawa kayo ang presidente. Ayoko kay Bongbong, dito ako sa iyo. Dito kami dyan sa iyo. Dami namin eh. Million Pilipino. FGF nga daw eh. FGF million sabi ni Commander Bukay eh. Kami SFGF 500 lang kami. 500 lang kami SFGF. Shout out mga SFGF 500 and counting. Kita niya bukas yan. Ano na yan eh? 3 milyon na yan. Pagka nag-vlog ako about SFGF, kita niyo yan, milyon na yan eh. Okay na yung 1 million lang SFGF, pwede na yan. SFGF, 1 million lang tayo, okay na yan. Pwede na akong tumayo nun. Tatayo na ako nun. Kahit nga 100,000 lang tayo, tatayo na ako. Wala, matapos natin itong sitwasyon natin. The longer we take na allow this corruption to happen, the deeper the shit that we are in. Kakainis na eh. Alam ng lahat yan, mga Pilipino. Alam ng lahat yan. Wala na kayong mga pretender na mga, Marcos is a good president. He is the best president. Utot nyo. Paano maging best president yan? Kita nyo yung kay Trump. No? Kay Trump punta sila sa Vatican. Kita nyo na, nandun yung First Lady at saka yung Bongbong Marcos, yung mga nagkakalat ng fake news. Sabi sa inyo, kuryente. Pinalabas nila, baka parang ganun ang dating. Pinalabas nila para maipit yung mga vlogger, kagatin ng mga vlogger, yung fake news para pag-trial sa Congress. Kakalat kayo ng fake news. At saka para malaman nila kung sino yung mga delikado na mga kalaban. Ay, naku, style, magaling tong kabila, magaling sila. Pero mas magaling tayo. Mas magaling tayo. Ayoko magpagamit, mga walang yan. So sa tingin nyo, comment nyo, sino ang makakatanggap ng komisyon? $20 million. Walang yaka, pinasurvivor, fake yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo Hindi totoo. So, i-search niya sa Google yung tawag doon, Corruption Index 2024, wala pang 25 eh. Search niya yung corruption. Tingin ko bababa tayo dahil sa sobrang corruption sa Pilipinas ngayon. So, in that corruption index, we are 115 ang ranko natin. 115. Na? Wow, layo, no? 115. Ang gusto ko rin pag-usapan ng konti yon. Yung corruption index, 115,
tayo, Pilipinas, ang score natin. Ayaw na yun. Nawala na. Dapat tinunang ko. Ang score ng Egypt nasa 135, if I remember right. 135. So, kung posible, nasa ilalim tayong pare-parehas, kung nangyayari sa Egypt na magdi-deal kayo, may kontrata kayo na that time, no? Ngayon, 135 ang Egypt ang score. Mas mababa kasi kesa sa atin. Kasi kita niyo yung sa Gaza Tunnel, no? From Egypt papunta sa Gaza, panay smuggling. Talagang grabe corruption din, di ba? So, ibig sabihin ko, di tayo nagkakalayo. 115 ang corruption index ng Pilipinas, 114, 115. Tapos ang Egypt is 135. 130, 135. Search nyo na lang. Pero ang punto ron, nasa ilalim tayo, posible na yung commissioner na yan may punto na $20 million papatak ang order ng Pilipinas, ang komisyon ng Lockheed Martin. Standard yung $1 million. So, ang question nga, sino ang tatanggap dyan kung meron man? Habulin natin. Mga hinayupak na yan. Sinong general ang tatanggap niyan? Sino sa defense ang tatanggap niyan? Sino sa Malacanang at sino sa mga mambabatas ang tatanggap niyan? Kasi may utang tayo, i-approve yung utang eh. Sino dyan? Magpaparty-party ba kayo? Tigwa $1 million kayo? Kasi 20 yan eh. Oh, meron ba dyan sugapa? Mga hinayupa kayo? Meron dyan 10 million, lion share, $10 million. Magbibilang na sila, wow, daming pera. Ang pangit kasi, naghihirap ang bansa natin, naghihirap ang mga Pilipino. Iin na lang nag-enjoy a good 2% of super rich. Super rich, 2% of the population. Therefore, ang super rich natin sa 100 million, 2% is just 2 million, ano? Mayaman, sobrang yaman. Million. And then yung mga rich lang, masabi mo na mga B, is mga 20%. Hindi nga 10% lang eh. So 10 million lang. Yung middle. And then all the rest, hirap. Mga PI kayo, mga politiko kayo. Eh, Madam Inday, panawagan, baguhin mo. Suporta kami. Baguhin natin in our lifetime. Maraming mga retired. Bago kami maging retarded, bago kami tamaan ng mga demensya, yung mga ganyang Alzheimer's na yan. Uy, sino ka? Sino ba ako? Ikaw ba yung my love ko? Ay, akala ko iba yung my love. Bago kami tamaan, baguhin na natin ang Pilipinas in our lifetime. Mag-vlog ulit ako mamaya. Simulan ko na yan. No? Nakaka-low moral yung ganito. Nakaka-low moral. Uutang kayo, tapos nun, may mangungumisyon. Ibabaon nyo sa utang ang taong bayan sa procurement ng luma na design na aeroplano na meron naman bago, magko-compromise tayo, iuutang pa natin yung pambayad. Na ang daming priorities sa gastos ng pera, sana kung pinriority natin yan, tinama na natin. F-22, F-35. Ngayon, kung titignan nyo, bibili tayo, ang mabibili nyo sa presyong 300 plus billion na iutang natin, na may mga komisyon pang $20 million, dollars. Kano yun? 20 million. Times 1.2 billion. Mga ganon. Hanip, 20 times 60. Uy, 12. 20 times 60. Oo. Kakainis. So,
nakaka, naka, ano, nakakainis talaga. Oh, nasaan na tayo? Mabagal ang internet namin. Meron pa ba ako? Meron pa. Okay, so, tingnan ko kung tama yung tanda ko. 115, 14, 114, yun, 114. Philippines! 33 ang score. 33 ang score. Philippines, bumaba pa, mas bababa pa to. Ang mga kasama natin ay 114. Belarus, Bosnia, Laos, Mongolia, Panama, Philippines, Sierra Leone, Angola, ay 121 na. So napin natin ang Egypt. Ang Egypt ay 130. Yan no? Ang mga kasabayan niya, Peru 127, El Salvador 130, Mauritania 130, Bolivia 133. So hindi tayo nagkakalayo. Ang score ng Egypt ay 30. Lamang lang tayo ng 3 sa 33. Ngayon, tanong. Kung nagkakaroon ng ganon sa Egypt na may tumatanggap, considering yung sitwasyon ngayon, na grabing korupsyon, ultimo loto pinapatulan, ultimo LTO, ultimo yung mga bagay sa airport, bubuksan ng mga timawa. Ultimo yung dollar mo kukunin sa bag mo, personal na belongings mo. Kukunin yung dollar, sabihin di ba sinubo. Tandaan niyo yung kwento na yun. Panahon na ni BBM yun. Kung karamihan sa gobyerno ay mga timawa at gumagawa ng pera, kanya-kanyang gawa ng pera, merong butike, merong bayawak, merong buwaya, at merong T-Rex. Laki nun, yung ganun yung kamay. May T-Rex. Ngayon lang nangyari yung grabing korupsyon, trillion. Yung budget ng 2025, April na, wala pang result. Ano nangyari? Supreme Court. Anyari? Delay, 81% na yung nakuha. Yung naka-allocate na. So, inallocate na, kukunin na yung pera, nandun na yung corruption din. So, delay pa kayo, delay pa. And that bears on the thinking ng taong bayan na pati Supreme Court corrupted eh. At nagtalo kami kahapon, isang araw. The Supreme Court is the only institution standing, protecting the rights of the people. Talaga, April na eh, 2025 budget. Di ba, by law, dapat ang operative word doon ay yung 2024 budget ang kung may question niya. Nako. Sa totoo lang, bottom line, napaka-corrupt ng Pilipinas. Di mo na malaman. Kaya, Madam President, may I recommend, change everyone. Let's start with a new slate. Palitan lahat. Di mo malaman kung sino pagkakatiwalaan eh. Palitan na lang natin lahat. Di ba? Palitan na lang natin. Sorry, doon sa matitino. Pero, it is a choice kasi eh. Or, papayagan kayo na nakaupo pa rin under question, and then what? Basta may death penalty, pasensyahan tayo. Ganon? Pwede. Huwag natin galawin yung Supreme Court sa reboot natin. Hindi pwede. Galawin din natin dapat eh. Kasi yung Supreme Court may mga may mga dapat baguhin din tayo. If we're going to reboot the government, Madam President, if you want to reboot the government, we have to do a total reboot. Kasi pagka nandyan pa rin yung virus, hindi mo, bubuksan mo yung computer, titignan mo, isa-isa, lahat ng, anong tawag yan, capacitor, lahat ng parte ng computer. Mag-iiwan ka isang parte, na hindi mo titignan, palpak din, sasabog din yan, magiging dysfunctional din. Supreme Court pa. Di ba? Kaya nga,
sa akin pananaw, kahit di kayo mag-agree, Madam President, sa akin pananaw, lahat, pati Human Rights Commission, pati yung Supreme Court, COA, tignan natin isa-isa tignan natin kung ano yung mali. And there is a rich source of information from deep inside the organization. Yung mga staff, yung mga the lowest mammals in the organization, in the agency, we call them, we talk to them, and they will inform us all the bad habits of the higher position. GSIS, anong mali dyan sa GSIS? Dyan sa SSS, anong mali dyan? Ituwid natin lahat. If we're going to reboot, we reboot everything. Congress, anong mali dyan? Ako, ang daming mali sa Congress. Ang daming ng congressman, yun yung mali. Ang daming party list, mali. Dami nating, kung bakas parang kumuha ng 300 na House Help. 300. Diba? House of Representatives. Parang kumuha ka ng 300 na katulong. Naknang po siya, mayaman? Bilyonaryo nga, walang 300 na katulong. Tayo, parang third world country tayo. Kukuha ka, 300 congressman, may maintain mo, bawat isa 70 million every year, MOE. Nantokwa yan, may budget, gaganda ng mga sasakyan nila, gaganda ng mga gamit nila, may relo pang mga milyon-milyones. Dati naman, nung kumakumpanya yan, walang kagamit-gamit yung mga yan. Biglang yumaman. Kaya nga, mag-reboot lang tayo. Tama ng 18 na congressmen, one per region.